Alright, update sa Shorty. So, tapos na po siya. So, yan. Yung adjustment niya, nilagyan ko ng Norlin para hindi madulas. Naka-carbon fiber. 12 inches ang kanyang barrel. So, makita nyo itong may gas-gas. So, pan-testing ko kasi ito. Papalitan natin yan. Tulad ng sinabi ko, yung regulator na to is okay, bibili sa Shopee. Sasayang lang ang pera nyo. Ito yan. So, minodify ko siya. Tinanggal ko yung kabitan ng itong gauge at saka nitong filler coupler para hindi mo i-machine yung may-rotate mo kung ano yung posisyon na gusto mo. Pwede mong baligtarin, lagay mo yung pressure doon, baligtarin mo lang. Mahirap po siyang i-adjust itong regulator na to. Huwag po kayong bibili sa Shopee. Alam ko sa Shopee is 1,000 plus. Mas maganda pa po yung normal na China regulator kasi at least yun pwede mong i-upgrade sa German disc. Pag napalitan mo ng German disc, medyo magiging okay siya, pero hindi pa rin 100% kasi nga po yung piston niya naman na magiging problema. Yung piston niya, ang nakalagay na acetal dun sa teka, saan ba yan? Eto, kung makikita niyo yan, focus, makita niyo yan, minusing ko yan para sa o-ring, para ang o-ring madaling hanapin, although marami kong o-ring na ganun. So okay po yan, gumagana, kaso ang problema yung acetal. Focus, kung magiging problema dyan ay acetal. Ayan, lumulubog siya. So nagkukaroon siya ng parang ano tawag dito, hindi siya consistent ng pressure pero working. So kung pang hunting lang, okay lang po kasi nababago din talaga yung setting kasi nga dahil dyan sa acetal na yan. So kung i-upgrade pa to, kasi mahirap po kasi mag-machine ito, masyado maliit at acetal is maliit. Ayan o. So advice ko lang, okay, bibili ng regulator na to kung gusto nyo matry, bumili kayo, walang sisihan. Unang salpak nyo pa lang din yun magagamit kasi hindi nakasit ng maayos yung mga ano ba tawag dito, itong coupling, itong coupling na to hindi siya nakasit na maayos at ang check valve niya is bolt. Pag sinalpak nyo, leak na agad. Dalawa yung binili ko na to, akala ko magiging maayos kasi may plano nga akong i-modify na ganito, gawin kong ganito kasi para hindi na ako mag-machine na yan, madaling machinein. Hindi na ako, itong coupling na to is bolt ang nakalagay, pangit siya. Ayan o, bolt. Paano siya magsasara pag mag-charge kayo? Hindi siya magsasara, wala siyang check valve, bolt and o-ring. Ewan kung paano siya magsasara. Well, hindi ko na una salpak pa lang, leak na, wala. So advice, huwag kayo bibilin to, huwag kayong bibili. Kung gusto nyo ma-experience, okay lang. Ako at least napapakinabangan ko ito, magagawa ko pa ito ng paraan kasi meron akong magandang coupling na ganito yung size. Ang size kasi nito is hindi siya 1/4 eh. Teka.
There. Teka. Ayan, ayan. Ito yung actual na nakalagay dun sa may orange siya. Maliit siya. Hindi naman siya M8 ba tawag dyan. Tapos may thread. Tapos may thread dyan. Yung butas. Tapos nakalagay o-ring. Tsaka screw. Ay, hindi talaga siya magsasara. Kasi tutulak ng hangin yung o-ring. Siguro magsasara siya pero most likely maglilik. So may ilan po yung ganito na gawa natin. Kasi ito na upgrade ko na ng acetal. Wala na siyang o-ring, so hindi na masisira yan. Masira man siya, madali lang palitan yung acetal. Madali lang mag-machine. Pero hindi siya consistent kasi nga dahil dito sa piston, yung acetal nga yan ang salarin at yung design. Ito sabi nila lakayan may butas para hindi po kailangan kasi yung pumapasok ng hangin dito controlled, dahan-dahan galing ng tangke, kailangan naka-orifice siya pumapasok. Yung paglakpas niya dito sa piston mabilis pumasok, tataas ang pressure dito, itutulak niya. So yung babagal na pasok ng hangin na yung pagtaas dito ng pressure magsasara para madali niyang isara. Kasi nga ang mga spring din ito hindi natin po alam kung ano ang computation. Mahirap pong isetting. So pwede sa mga walang natawag dito compressor, may hirapan kayo mag-setting kababomba at wala kayong pan-test na yung mga ganito. Yung mga ganito pan-test, may hirapan kayo. So yun ang story dito. So okay na to, naka CF tank, shorty regulator na pwede na pang hunting, hindi siya pang yung precise na pang competition or ano man. Pang hunting po, siyempre naka-shorty ka. Okay na testing ko. Ang FPS nito is 700 to 800 foot per seconds. Kasi maigsi yung barrel natin. Huwag na po tayong maghanap ng mataas kasi maigsi nga yung barrel natin. Kahit taasan mo pa yung presyo, hindi mo kaya paabutin yan ng 900. Imposible. Na-try ko na. Tinaasan ko pressure, hindi niya kaya. 700 to 800. That's it. At ang groupings niya, pag mataas na ang pressure ay hindi maganda. Ang pressure na maganda lang na sa tingin ko tumama is around 1,500 to 2,000. Yan. Controllable po yung groupings niya. Maisisiro nyo ng maayos. So okay na to. Holding. Holding siya. Yan. So walang may-ari nito. Kung gusto nyo dagdag sa display nyo, sasama na natin itong bipod. Yung tripod hindi. Yan. Hindi rin kasama yung wavering ko. Pero pwede ko kayong bigyan ng deal. Meron ako isang compressor dyan na hindi kinuha ng buyer. Tuksing compressor yon. Kung magiging interested ka, bigyan ko kayo ng discount doon. Below Shopee price. Pwede natin pag-usapan. Ayan, available po ito. So ito, papalitan lang natin to ng bagong gauge kasi may gas-gas na yun. Kapit-pihit natin. So may kasama din itong
ayun sumakit ang ulo nyo, ka-adjust ng pressure at pressure. May kasama po yung unregulated. Tanggalin nyo tong regulator, salpak nyo to. O hayaan nyo na yung regulator doon. Nasa inyo yan. Kung hunting-hunting lang, maganda mo pang hunting, maigsi. At maporma sa display. Tignan nyo naman. Maganda siya. Compact. Ayun lang. Gusto ko sana palitan to ng Halcasito eh. Gusto sana palitan ng normal na handle, pero bumagay po kasi siya, gumanda dun eh. So yan lang update ko. Again, laruan lang po ito, di hangin. So PM lang sa may interesado, pwede idagdag sa collection. Laruan di hangin. May kasama po yung single 22 at may kasama din po yung suppressor. Yan, naka-thread dyan sa may suppressor niyan, at may kasama ding magazine syempre, 13 round. Alright.